Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon mula kay Lucas, maririnig natin ang parabola ng katiwalang hindi naging tapat. Ngunit pinuri dahil sa kanyang katalinuhan. Pinapaalala sa atin ni Jesus na sa buhay kailangan nating pumili. Diyos ba o kayamanan ang ating paglilingkuran? Kung iuugnay natin ito sa ating sitwasyon ngayon sa Pilipinas, kung saan usap-usapan ang pagbaha at ang usapin ng flood control, mapapaisip tayo, paano kaya nagiging larawan ang mga pagbaha ng ating mga sariling desisyon sa buhay? Kung saan hindi tayo naging tapat, may naiiwan tayong kapabayaan na kalaunan ay bumabalik bilang baha na sumisira sa kapwa at sa bayan. Sa kwento nating ito, makikilala natin sina Engineer Patrick, Lucas, Aling Mercy at si Buboy. Saksi sila sa hirap na dulot ng baha at sa kung paano nagiging hamon sa atin ang pagiging tapat at marunong magdesisyon. Hindi lamang para sa pansarili, kundi para sa kabutihan ng lahat. Mga kapatid, heto na naman tayo sa ating programang Dasal at Kwento. Sa araw na ito, may natanggap tayong sulat mula sa isang tagapakinig. Ang kanyang kwento ay kaugnay ng mga pagbaha at kung paano ito nauugnay sa ating pananampalataya. Basahin po natin ang kanyang liham. Dear Kuya Japes, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lucas. Isa po akong simpleng tanod dito sa aming barangay. Gusto ko lang ikwento ang hirap na naranasan namin nitong nakaraang linggo dahil sa pagbaha. Malakas ang ulan at halos lahat ng bahay sa gilid ng ilog ay lubog. Ang tindahan ni Aling Mercy na pinagkukunan ng pagkain ng maraming pamilya dito ay nawasak ng baha. Ang batang si Buboy halos maiyak ng tuluyan dahil tinangay ang kanyang mga laruan at hayop na alaga. Pero ang pinakamasakit, kuya, ay nang malaman namin na may flood control project na dapat nagpoprotekta sa amin. Ang problema, hindi ito nagawa. Si Engineer Patrick ang in charge. Hindi naging tapat. Nakompromiso ang proyekto dahil mas inuna ang pansariling interes kaysa sa kaligtasan naming mga nakatira rito. Bilang tanod, kuya, nakikita ko ang galit ng mga tao. Pero higit doon, nararamdaman ko rin ang lungkot. Dahil kung naging tapat lang sana, hindi kami babahain ng ganito. Para kaming biktima ng isang baha ng kapabayaan at kasakiman. Kaya nais kong itanong, sa panahon na ganito, paano ba namin pipiliin ng tama? Paano ba kami magiging katiwala na tapat kahit sa maliit na bagay para hindi na maulit ang ganitong trahedya? Lubos na gumagalang, Lucas. Mga kapatid, malinaw ang paalala ng ating ebanghelyo mula kay Lucas. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay
ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. At ang mandaraya sa maliit ay mandaraya rin sa malaki. Ang baha sa kwento ay larawan ng bunga ng ating mga maling desisyon. Hindi ito laging dulot ng ulan lamang. Madalas, ito'y resulta ng kapabayaan at kawalan ng pananagutan. Kung tapat tayo sa trabaho, sa pamilya, at sa ating komunidad, nagiging ligtas hindi lang ang sarili, kundi pati ang mga susunod na henerasyon. Ang tunay na katalinuhan ay hindi nasa pagiging tuso, kundi nasa pagiging tapat at marunong pumili ng kabutihan kaysa pansariling pakinabang. Mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa paalala ngayong araw. Turuan niyo po kami na maging tapat na katiwala sa lahat ng ipinagkatiwala ninyo. Sa aming tungkulin, sa kalikasan, at sa aming kapwa. Huwag niyo pong hayaang manaig sa amin ang kasakiman, kundi palitan ninyo ng malasakit at pagmamahal. Tulungan niyo po kaming maging bahagi ng solusyon upang sa halip na baha ng kapabayaan, ang dumaloy sa aming bayan ay ilog ng awa at pag-asa. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating natutunan ngayong araw ay malinaw. Kung saan may katapatan, nariyan ang tunay na paglilingkod. Kung saan may pananagutan, doon dumadaloy ang pag-asa. Piliin natin na maging tapat sa Diyos at sa kapwa upang hindi na baha ng problema ang umagos, kundi biyaya ng Panginoon. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Japes at ito ang Dasal at Kwento. Mga kwento ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal para sa bawat Pilipino.